Hello po mga kababayan, dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dan TM. Brought to you by I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-negosyo nito, mag-message lang po kayo sa amin para ma-orient namin kayo kung paano magsimula ng online business. Siyempre, para umasenso sa buhay. Di ba? O ngayon, pag-usapan natin dito sa Life with Dan TM, hindi pa maka-move on si Atty. Harry Roque kay Vice Ganda. Ayan ba? Sabi dito sa report ng Bandera, Vice Ganda tinalakan ni Roque. Nasa sahig na si Tatay Digong, sinipa-sipa mo pa. Nasa sahig. Pasobra naman ang kwento ninyo po. Hindi man po yun natutulog sa sahig. Napakaganda ng detention facility ni Digong. Hindi tulad ng detention facility ni Laila de Lima dito sa Pilipinas. Kompletong amenities nga eh. Parang high-end condo. Safe na safe si Digong. Kaya malabo itong sinasabi ni Harry Roque na nasa sahig na daw. Paanong nasa sahig? Mas malala yung mga na-EJK kasi nasa ilalim ng lupa na. Di ba? Masyado naman kayong nagpapaawa. Malayo sa naging kalagayan ng napakaraming mga na-EJKs ang kalagayan ni Digong na binibigyan ng due process. Masyado kayong napikon kay Vice Ganda. Yung mga Marcos loyalists nga, hindi napipikon, dinamay ni Vice Ganda si President Bongbong Marcos. Minamasahe yung panga ni MC na ginagaya yung ating Pangulo. Pero hindi man po napipikon yung mga Marcos loyalists sa pambubuska ni Vice Ganda. Kayo pikon na pikon. Yan si Atty. Harry Roque. Sabi dito sa balita, nirisbaka ni dating presidential spokesperson Harry Roque si phenomenal box office star Vice Ganda matapos banatan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi man po yun banat. Joke man lang. Di ba? Tapos, statement of facts po yon. Truthful. Tama itong sinabi ni Akbayan Party List Representative. Sabi ni Percy Sindanya, mga kababayan, Akbayan Party List. Tama ito. Speaking truth to power is most potent when it makes people laugh. Ibig sabihin, tagos na tagos at tusok na tusok. Laughter is not only the best medicine. It is also the best wake-up call. At kung sakaling ma-persona non grata ka, carry lang yan dahil sa aming puso, ikaw ay persona bonggang-bongga. Pero sabi po sa latest na balita, yung Davao City Council, hindi man yata magpa-file ng resolusyon. Kaya magagalit dito yung mga DDS. Ayaw po patulan yung sulsol ng mga DDS na i-declare si Vice Ganda bilang persona non grata. Ayan sabi dito sa report ng Manila Bulletin, BP Sara lets Davao City Council decide on persona non grata declaration versus Vice Ganda. Sabi ni Sara Duterte, I have not seen or read the jokes being referred to, but whatever the decision of the City Council, it has to be a majority decision. The Davao City Council has acting Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte II dismissed a circulating persona non grata document involving Vice Ganda, calling it a baseless distraction from the City Council's more pressing work. Sabi niya, the Davao City Council has far more important matters to attend to than entertaining baseless attention-seeking antics from performers desperate for relevance, sabi po ni Vice Mayor Duterte. Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes made for clout. Public figures like Vice Ganda who use their platform to mock rather than uplift, reveal,
more about their character than the people they ridicule, sabi po ng acting Vice Mayor. So galit na galit sila mga kababayan sa mga patutsadang jokes. Pagpatama po sa kanila, patama sa mga Duterte, pikon na pikon sila. Pero kung ang ridicule, iniinsulto yung ating Pangulo, walang problema. Tulad nito. Di ba? Sila lang ang may karapatan mga kababayan manginsulto. Pag sila pinatamaan, tulad ng patama ni Vice Ganda sa kanyang concert, pikon na pikon. Di ba? Sabi ni Roque, hindi makatarungan na niyang ginawa ni Vice laban sa dating presidente na baka raw abutin ng kanyang huling sandali sa loob ng kulungan. Alam mo kasi, tayo mga Pilipino, kapag ang isang tao nakadapa na, hindi na sinisipa. Vice Ganda, ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nakakulong na 80 anyos, mamamatay na yata sa kulungan, sinipa-sipa mo pa, sabi ni Harry Roque. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Kumusta naman ito, Harry Roque? Di ba, mga kababayan? Backfire lahat sa kanila. Yung mga gawain nilang masama, mga kababayan, backfire sa kanila lahat. Isabi ko sa inyo, kung ano yung tinanim, yun ang iyong aanihin. Pagtanim ka ng masama, masama rin ang iyong aanihin. Sabi baga, your foolishness will return to your body. Di ba? Atty. Harry Roque? O ito yung latest niyang pahayag. Maiba naman tayo. Itong si komedyanting Vice Ganda. Ayun, nag-joke-joke na naman, no? At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski to The Hague. Matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa iyo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Wala mang galit po si Vice Ganda. Nagpapasaya lang si Vice Ganda. At yung sinasabi ni Vice Ganda doon sa kanyang joke, truthful. Di ba yun ang sinabi ng dating Pangulong Digong? Sasakay siya ng jet ski. At yung pagmumura doon, ginaya lang naman ni Vice Ganda yung pagmumura ni Digong. So masama pala yun. So sana pinagsabihan ninyo si Digong na tigilan yung pagmumura kasi ginagaya ng tulad ni Vice Ganda. May kasabihan tayo na kung ano ang ginagawa ng mga matatanda tulad ni Digong, 80 anyos na sabi mo, kahit na mali, sa mata ng bata na tulad ni Vice Ganda na isip bata, di ba? Mahilig sa joke. At bata pa si Vice Ganda kumpara sa inyo. Sa isip ng bata na tulad ni Vice Ganda, ay tama. Ayan tuloy, napikon kayo. Ikong kayo yung nagmumura. Kayo yung mga nagdo-joke, nag-insulto tulad ng ginagawa mo. Tuwang-tuwa lang kayo. Pero pag ibinalik sa inyo, galit na galit kayo, pikon na pikon. Gusto pang
declare na persona non grata sa Davao, ayaw man patulan ng council. So, magagalit na naman yung mga DDS kung bakit gusto nila risbak agad. Bakit ganon ang naging reaksyon ng City Council ng Davao? Yan they will not be distracted daw po. Ayaw patulan. Ngayon, si Davao City Councilor Danilo Dayanghirang umapil na lang sa MTRCB na siyang mag-imbestiga daw kay Vice Ganda. Balikan natin si Harry Roque na pikon. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa ni Tatay Digong. Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidency siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, na wala naman akong pakialam sa'yo, no? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon kung ano-anong sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba dapat kung hindi mo siya po pwedeng sabihin ng ganda, tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, ako ang Pilipino hindi ganyan. Ewan ko kung pareho tayo ng karanasan sa paglaki sa Pilipinas, no? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinisipa-sipa mo pa. Pero kami, tuwang-tuwa sa iyo, Atty. Harry Roque. O, di ba? Si result niyan, puganti na kayo. O, di ba? Nasira yung buhay ninyo. Kasi ang sumira ng buhay ninyo, kayo. Di ba? Ganon din si Digong. Sinira niya yung buhay niya, kaya nakakulong. Grabe na ang stress niya, Atty. Harry Roque. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. Nagbanta At pag pa. yan ay bumalik sa'yo, sana, maalala naman ng mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila. Na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Yes, sabi ng mga nag-react, pikon. Sabi ni Shandraki. Sabi ni Rovil Villagomez. Anyways, yung puon mo na nasa dahig, karma ang nangyari sa kanya at ikaw, Roqueta, ay umuwi ka na sa Pilipinas at harapin mo mga kaso mo. Isa kang duwag, wala kang talo ka pa ng isang babae na si Laila. Hinarap ang mga kasong gawa-gawa niyo. Sabi ni Evelyn, nonsense. Ito pa, lalo nating pikonin si Harry Roque. Ang bigas ay 50 pesos. At ang kilo ng baboy ay 300. At ang kilo ng manok ay 280. At ang tubig ngayon ay 150 ang isang litro. Magkano ang confidential fund? Bakit napunta? Bakit napunta sa confidential funds? Ano na kaya itong si Vice Ganda? Mahilig magpikon? Mamikon? Mga political jokes, ang hilig ni Vice Ganda, mga kababayan, sa political jokes. Kaya sabi ni Alfredo de la Cruz, iyak mga DDS, okay ka Vice Ganda. Sabi ni Christina Halos, galing mang-asar ni BG, maraming galit na sayo. Sabi ni Politex, idol na idol ko na si Vice ngayon. Sabi ni Marlene Mananzala, good job meme Vice. Sabi ni Evangeline Luna, inistalo si Shimenet, ang sakit ba? Sabi ni Lail,
Magkano ang confidential funds na ginastos in 11 days? Tawanan yung mga tao. Ngayon, idinawit si Vice Ganda sa sinasabing anti-Duterte ops daw. Yan o. Vice Ganda dinawit sa anti-Duterte ops. Naniniwala ang isang vlogger at taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mas malalim pang motibo ang may mas malalim pang motibo daw ang komedyanteng si Vice Ganda. Kaya may mga pasaring ito sa dating Pangulo. Ito ay matapos bitawan ni Vice Ganda ang jet ski holiday joke sa kanyang Super Diva concert sa Araneta Coliseum tungkol kay dating Pangulong Duterte. Ayon sa vlogger na si Crisitio, may deal si Vice sa kumpanya ni Eusebio Yossi Tanco. Anak naman ni Yossi Tanco, si Jagar Tanco, ang nabuking na may kinalaman sa black propaganda laban kay Vice President Sara Duterte gamit ang Princess Fiona, isang karakter sa animated films Shrek. Naunang isiniwalat ng bilyonaryo na ang Philippine-based marketing agency Com and Sense Incorporated ni Jagar ang nagpakalat ng smear campaign kay BP Duterte gamit ang ChatGPT upang bahain ang TikTok at Facebook ng pro-Marcos at anti-Duterte propaganda, anti-Sara Duterte propaganda. Para kay Cho, ang umano'y galit ni Vice kay dating Pangulong Duterte ay hindi lamang tungkol sa ABS-CBN franchise. My conclusion is that Vice Ganda's hatred of PRRD and ensuring that Duterte don't come back to power is beyond just ABS-CBN franchise issue. I bet is about something of much more value. Pagbibigay diin pa niya. Lahat man lang po kayo haka-haka, yung mga gawain ninyo, binibigay ninyo sa ibang tao. Pero sige, magkaka-haka kayo. Ang importante doon, maraming natuwa kay Vice Ganda sa kanyang jet ski joke. Diba? Sabi ni Benz Ruiz, karma is real. The best kami, Vice. Mabuhay po kayo. Sabi ni Derek Velasco, at least di tulad mo. Bilog ang mundo, minsan nasa taas ka, ngayon puganti ka na. Talagang bilog ang mundo. Sabi ni Soto Jeff, anong sahig? Sa dahig, social. And according to her daughter Kitty, he is healthier than ever. He is treated with special care. Sabi ni Boye Miraflor, wow, laban ng mga beauties, Vice Ganda versus Binibining Gandang Hari Show. Sabi ni Michelle Manuel Siuson, diversionary tactic para makasali ulit sa team. Sabi ni Ricio, yan tayo, pag kayo binabanatan, magsisiiyakan, ang kikitid naman ng utak nyo. Sabi ni Chito Paz, humihigo pa rin. Tinatakwil na nga, pinagsisiksikan pa rin ang sarili. At paano ka naman naging anak ni Digong? Nasa saig daw, yun ang paawa effect mo. Samantalang ang ganda ng lugar niya, nasa malamig at malahotel na pwesto. VIP na VIP ang trato. Sabi ni Terso Iscasinas, nakataas na nga, nung napagkamalan, pinagbabaril nyo pa. Yun sa AG ko po yan. Sabi ni Raul Sabornido, ang buhay ay weather lang. Sabi ni Alexander, yung iba nga, nakalubog na sa lupa, minura pa. Sabi ni Bit Pillars Bersorto, mas may panindigan naman sa kabutihan kahit di perpekto si Vice Ganda. Sabi ni Florenda, dapat lang, totoo naman. Sabi ni Busta Sani, who made Duterte bed? He did it by himself. It's truthful joke. It hurts to DDS minions. Sabi ni Rab Aslon, kapal ng muka mo Roque, yung si Dilima, nasa kulungan, di ba grabe ang pangbubuli nyo? Kayo ang gumawa ng krimen, pinahid ninyo sa iba? Ayun mga kababayan. Talaga yung golden rule po. Do not do unto others what you do not want others do unto you. Saktong-sakto dito sa mga sinasabi ni Harry Roque.
Di ba? Yung lahat ng mga masama ninyong ginawa, babalik at babalik talaga sa inyo. So anyway, yan po yung ating short topic ngayon. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating YouTube channel, click subscribe nyo po. Life with Dan TM. At sa mga gustong magnegosyo po nito na napakagandang product from Australia, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix. Mag-message na lang po kayo sa amin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.